natin yung ating Biblia sa Luke chapter 13 verses 10 hanggang sumusunod. Sabi dito, isang araw sa pamamahinga, si Jesus ay nagtuturo sa sinagoga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman sanhi ng isang masamang espiritu. Siya ay nakukuba at hindi makaunat. Nang siya'y makita ni Jesus, tinawag siya at sinabi, "Malaya ka na sa iyong karamdaman." Ipinatong ni Jesus ang kanyang kamay sa babae at noon din nakatayo siya ng tuwid at nagpuri sa Panginoon. Praise the Lord. Ngunit nagalit ang mga tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya nga sinabi ng tagapamahala sa mga tao, "May 6 na araw na nilaan upang kayo'y magtrabaho. Sa mga araw na iyon kayo pumarito upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagkunwari, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ng iyong baka at asno at dinadala sa painuman kahit sa araw ng pamamahinga? Ang anak na ito'y ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng ilan? 18 taon. Hindi ba dapat siyang kalagad kahit sa araw ng pamamahinga?" Napaiya ang lahat na kumakalaban kay Jesus dahil sa sinagot niya. Natuwa naman ang mga tao dahil sa lahat ng mga kahangahangang bagay na ginawa niya. So tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa aming pong pag-aaral sa gabing ito at aming pong pinag-aaralan ang dakila mong kapangyarihan na magpagaling ng mga sakit at karamdaman. We although, Panginoon, na patuloy kang nagmamanifest ng healing kahit 2,000 years ago, Panginoon, ay still nararamdaman po namin yung healing na ginagawad mo sa bawat isa. Pagpalain mo po ang iyong mga lingkod at ang iyong mga anak. Sa mga nakikinig sa araw na ito, nasa labas man o nasa loob ng church, dalangin ko po, Panginoon, maranasan po nila ang kagalingan na nanggagaling sa iyo. Salamat po, Panginoon, na kayo pong magpala, mag-himala sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Kristo na aming Diyos. Itago mo po ang iyong abang lingkod at ikaw po mahayag sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon, ang lahat po'y magsabi na Amen at Amen. Sige po, tayo maupo. Ngayon po at tayo po ay nasa series ng Miracle. Jesus and His Miracle Healing Series. Ayun po, ito po yung part 11 na natin na pag-uusapan. May mga nilagpasan po ako dyan. Jesus, authority, and His grace. Yun yung pag-uusapan natin. Yung authority ng Panginoon, kahit po siya ay may authority, meron din po siyang biyaya. Okay, naalala natin yung pag-una natin pinag-aralan, a man with the leprosy, centurion servant, Peter's mother-in-law, paralyzed man, women in hemorrhage, 2 blind man, tsaka mute demon possessed, yung Canaanite woman's daughters. Tumalon tayo ng 11, the crippled woman, yung babae kuba. O yung nakayuko. Okay. So yung topic natin, Jesus healed the crippled woman. Ngayon, tingnan natin, ano yung tema natin sa oras na ito? Okay, ano yung tema natin sa oras na ito? Jesus Christ prioritized people over rules. And He came to break every burden that binds us. Nandito po ang Panginoon para i-break lahat ng burdens na meron tayo. Lahat ng mga bandage na nilagay ni Satan sa ating mga buhay. Ngayon yung characters natin, the story, Jesus Christ, syempre number 1 niya. Pangalawa, the women, the 8 years crippled. 18 taon na siyang kuba. Okay. Pangatlo, yung mga teachers of the law. Talagang kaaway talaga ng Panginoon to, no? Mula doon sa ating pinag-uusapan, talagang ito yung pag meron siyang pinagaling, ito mga teachers of the law, kalaban niya. Okay, so yan po yung mga characters natin. Bakit ito binobrought out sa inyo yung mga character na to? Kasi gusto natin makita ano ba nangyayari at sino po yung mga character dito sa pinag-uusapan natin. Okay, binuboring ko lang kayo konti, pero mamaya makuha natin yung buong lessons. Lessons number 1, the situations. The crippled women.
Napansin niyo po, no, binanggit doon, 18 taon ang babae nagsasuffer. Mabilis lang ito, no? 18 years yung babae nagsasuffer na nakayuko. Po ba? 18 taon hindi niya nasasilayan yung langit. Amen? Amen. Nakuha siya ganyan. Ang lagi niya nakikita yung alikabok, yung sahig. Gusto niya walang tumingala, pero 18 taon siyang nakayuko. At nagsasuffer siya doon sa kanyang karamdaman. Ang hirap nun. Kanina po, nasa kami, Manila. Mayroong lalaki doon nakahiga. So, hinintuan namin. Yung tirik na tirik yung araw, alas 2. Tapos nakahiga ka doon sa espalto na mainit. So, akala namin na, na pumutok yung ugat or whatever, pumunta kami. So, binabaan namin. Pagtingin namin doon, siya, ganun-ganon. Sabi ko, ano ba to? Na heat stroke o ano? So, sabi ko, tatawag na po ba kami? Tinatanong namin, i-interview namin yung matanda. Nung binuhat ko para malaman, na-investigate ano nangyari, ang narinig ko sinasabi niya, usad na kayo. Usad na, ibig sabihin, alis na kayo. So, hindi, binuhat pa rin namin kasi sobrang init eh. So, nakatutok siya. Nakita namin yung sobrang tutok ng init. Tapos naamoy ko, lasing lang pala. Nakahiga dun sa sahig. So ginawa namin, hinapan namin ng kulambo, yung tabing, sinabingan namin para lamang hindi siya matutukan ng araw. So naganap kami, andun daw yung mga kamag-anak, andun daw yung mga pamilya. Hindi man lang mapuntahan yung tatay nila na gano'n. Sabi nung kapitbahay, sabi kapitbahay doon, pinuntahan namin, sabi nung, naku, pag yan uminom, 1 linggo nakahigayan dyan. So, ganun daw talaga siya. So, pag alis namin, pagbalik namin after 1 hour, nakahiga pa rin siya. Grabe yung init. Pero nakahiga lang siya. Sabi namin, grabe itong taong ito, yung suffering niya na wala man lang umaalalay na pamilya. Hindi man lang siya napapansin ng mga taong naglalakad sa tabi. So kami, hindi kami taga doon, pero nakita namin yung kanyang situation. Dito sa babaeng ito, 8 years siyang may problema. 18 taon siyang may problema. At ang masakit nito, ang problemang ito ay bunga ng alin? Pagpapahirap ng kalaban. Yung suffering na kanyang dinadanas ay bunga ng gawa ng kaaway. Ibig sabihin, meron talagang puwersa na nagpapahirap sa lahat ng tao. Maliwanag eh. Yung suffering na kanyang pinagdadaanan ay bunga ng isang puwersang hindi mo nakikita. Pero nandiyan siya. Hindi ko minamagnify o pinalalakas yung evil forces, kundi sinasabi ko yung reality. Kung totoo ang Diyos, totoo din si Satan. Amen. Amen. Kasi tinuro ng Panginoon na mayroong satanas eh. So, ibig sabihin, kung yung babaeng ito ay bondage na 18 taon at ang cause kung bakit siya ay bondage, mayroong something na nagpapahirap sa kanya. So, kung mayroong nangyayari sa buhay natin, may nangyayari sa buhay natin, mayroon din kinalaman marahil yung pwersa na yan. Kaya napakahalaga na ang bawat isang Christians ay maging mapagmatsyag. Sinabi nga ni Santiago, ang iyong kalaban ay isang umaatungal na parang leon at nagbabantay ng kanyang masisila. So kung tayo ay magiging pabaya, magiging biktima tayo. Kung tayo ay magbawalang bahala, magiging biktima tayo. So sabi niya, maging mapagbantay tayo. Minsan kasi inaalaw natin yung bondage. Pinapayagan lang natin itong mangyari sa atin. Na dapat binigyan ka ng Diyos ng authority, yung authority ng Panginoon ay ibinigay sa atin para gamitin natin. Amen. Amen. Binigyan ka ng Diyos ng susi. Ang susi din gagamitin mo yan kasi binigay ng Diyos. Yung problema, may susi tayo, may authority tayo, hindi naman natin ginagamit. So sayang yung mga binibigay ng Panginoon sa atin na kapangyarihan para pakawalan, kalunin yung mga persa ng dilim. Alam niyo po ba yung mga simpleng nawalan ka ng gas,
Nakwento ko na to before, naalala niyo po yung kay Pastora. Tataka daw siya, bakit isang halos pa 1 month pa lang, ubos na yung gasol nila. So, bawas sa budget yun eh, di ba? Yung wala pang isang buwan, ubos na yung gasol. So, ginawa niya, nung bumili siya ng gasol, pinag-pray niya. Sabi niya sa pangalan ni Jesus, nire-review ko na spirit of devour. So, nire-review niya yung gasol. Tumagal ng 3 buwan. Totoo yun hindi po ko nag-joke. Totoo pong nangyari yun. So, ibig sabihin, may pwersa talaga na, biri mo, nakaipon ka ng pera. Tapos, nakaipon ka ng pera, biglang may darating, may sakit. May nasirang gulong, nasira yung bike, nasira yung sasakyan. At sana yung pera na yun, naipon mo na dahil nga may devour na dumating. So, nangyari, nakukuha pa yung pera. Bilang may nagkasakit, ospital, minsan na sana naipon mo na lang, pambayad mo na lang, o napangkain mo na, napambayad pa doon sa doktor. So, dapat, bilang Christians, tinuturo nga dito, di ba, mayroong puwersa na nagpapahirap doon sa babae at pinapayagan lang ng babae. Hello? Amen. Napansin mo yung babae, hindi siya humingi ng tulong sa Panginoon. Nabasa natin, hindi. Hindi siya nag-ask ng Jesus. Di ba, pansinin mo, lahat ng biblical na characters natin, lahat po yun lumapit sa Panginoon. Jesus, anak ni David, mahabag kayo sa akin. Ito, wala kang nakita o nabanggit dun sa talatang ito na yung babaeng ito lumapit at humingi ng tulong sa Panginoon. So, ibig sabihin, he allowing the bondage. Pinayagan niya na 18 taon na siya na ganyan, nakuba, hinayaan niya lang yung ganong sitwasyon. Maliban ng Diyos mismo, si Jesus, at tumawag sa kanya. Na-recognize siya ng Panginoon dun sa kanyang suffering. Pero hindi, kumbaga, ininda niya na lang eh. Okay na to, ganito na ako, wala na akong gagawin, bahala na. Pero hindi eh. Ayaw ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos na ikaw ay nasa ilalim ng sumpa. Hello? Amen. Walang kausap. Amen. Ayaw ng Diyos na ikaw ay nasa ilalim ng sumpa. Pero minsan kasi pinapayagan natin. Nagpipray lang tayo kapag may problema na. Diba? Dapat bago dumating yung problem, pinag-pray mo. Kagaya ng isang nanay, naglalaba. Habang naglalaba siya, bigyan siya ng Lord ng visions. Sabi ng Lord sa kanya, mag-pray ka. Sabi niya, naglalaba ako eh. Manalangin ka. So, lakas ng kabog ng puso niya, manalangin. Ang ginawa niya, habang may mga bula-bula sa kamay niya, pinagpag niya, pumunta siya sa kwarto, lumuhod at nanalangin. Habang siya'y nagpipray, nakita niya doon sa kanyang visions, may isang eroplano na inaatake ng mga demonic attack. Sinisira yung hélice, yung pakpak ng eroplano, sinisira. Ngayon, ni-review niya. Kasi ang kanyang pakiramdam, kawawa yung mga nakasakay doon. Kung sakaling masira yung pakpak ng eroplano, yung hélice, pwedeng mag-crash yun. So, ni-review niya na na-review hanggang sa nakita niya sa visions, nagtalunan na yung mga demonic doon sa lugar ng eroplano na yun. So, tapos siya, nag-pray na, tapos siya manalangin, naglaban na siya ulit. Pagdating ng mga hapon, kumakatok, yung anak niya galing abroad. Sabi niya, anak, buti na lang, nakauwi ka na, sinupresa mo ko, ano? Sabi niya, mami, alam mo kanina, habang sumasakay kami sa eroplano, yung wings ng eroplano namin ay parang pumuputok. So sabi niya, kung hindi ako nanalangin, hindi ako nag-intercede, hindi ako nag-pray, pwede pala maging casualties yung kanyang anak. Amen? Amen. Kaya minsan yung mga nanay po, pag nakaramdam po kayo ng di maganda, huwag niyong babaliwalain yun. Yun ay recall ng Diyos. Pinapahiwatig sa iyo ng Panginoon na manalangin ka, panalangin mo yung asawa mo, panalangin mo yung anak mo, panalangin mo yung mga mahal mo sa buhay. Huwag mo nang antayin na may mangyari bago ka magdasal. Paaga pa lang, pagkising mo sa umaga, kausapin mo si Lord, i-rebuke mo, gamitin mo yung authority na binigay ng Diyos sa iyo. Amen. Amen? Kasi yung babae, inalaw lang niya, 18 years na nakayupo siya,
Hindi nga siya humingi ng tulong, maliban na na-recognize siya ng Panginoon. So inalaw niya habang ginagawa ko, sabi ko, wala namang binanggit doon. Na nag-ask siya na, Jesus, anak ni David, baka hindi. So wala, hinayaan niya lang yung pagkakuba niya. Nandun na siya, nakatayo sa karamihan. Amen. Pangatlo, minsan nangyayari sa atin, nakukuba na tayo saan? Problema. Sa problema. Yan ang natin yung problema sa buhay natin. Kinakain na lang ng mga Kristiyano. Pero totoo po, dapat po nilalabanan. Amen. Dapat po yan nire-review. Wala namang masama eh. Tama. Amen o ba doon? Amen. Para saan yung victory ng Lord kung hindi mo gagamitin? Tinawag ka ng Panginoon, you are a more than, ano daw, more than, Conqueror. sa Tagalog, higit na mananagumpay. Si Pacquiao, mananagumpay. Si Jinky Pacquiao, ang more than conqueror. Bakit? Hindi siya lumaban. Pero, siya yung tumamasa ng biyaya. Tama? Amen ho ba doon? Amen. Hindi na ipag-boxing si Jinky. Yung mga anak ni Pacquiao, yung iba doon, hindi nagpo-boxing. Pero sila ang tumanggap ng biyaya, ng pinaghirapan ni Pacquiao. Bilang Kristiyano, si Jesus na ipaglaban, nagtagumpay. Ngayon, yung tagumpay niyon, ibinibigay ng Diyos sa iyo, sa akin, sa lahat. So, tayo ay more than conqueror. Kaya kailangan tayuan mo yung mga tagumpay ng ating Panginoon. Amen? Amen. Ay, parapahan natin si Lord. So, may problem tayo, may pagsubok tayo, walang masama doon. Natural yun, habang nabubuhay ka, may pagsubok. Pero huwag mong i-allow. Labanan mo. I-review mo. Amen. Kahirapan, yung karamdaman, i-review natin yan. Ilabanan natin yan. Bakit? Makikita mo yung problema, nakukuba na tayo dyan sa mga problema natin. Minsan, nakukuba na tayo sa mga kasalanan. Yung past natin, yan yung nagpapahirap sa atin. Sasabihin sa atin ng kalaban, you are not worth it, hindi ka mabuti, hindi ka karapat dapat. Bakit? Kasi inahayaan mo lang na pinapahirapan ka ng kalaban. Misa kapag ang tao ay nagkakasala, napapasok na sa guilty feelings. Amen? Amen. Iisipin niya, hindi na ako maglilingkod sa Lord. Hindi na ako magsuserve sa Panginoon. Hindi siya karapat dapat. Alam niyo po ng mga bata pa o Kristiyano, yung mga nag-umpisa pa lang o sa pananampalataya, nakaranas din ako ng ganyang suffering. Hanggang dumating ako sa punto ng buhay ko, gusto ko nang i-give up yung Christianity. Bakit? Ang katwiran ko, pala ulit-ulit na lang kasalanan ko. So gusto ko nang i-give up yung Christianity, yung pagiging Christians, kasi nahiya na ako sa Panginoon kasi kakahingi mo lang repentance, susunod na araw, repent ka na naman. Ang problema, yung the same yung inirepent mo, yung pa rin yung hiningi mo ng tawad sa Lord. So, sabi ko, nahiya na ako, parang ayoko na lumapit sa Panginoon. At one time, nanaginip ako. May isang matandang lalaki lumapit sa akin. Sabi niya, bakit isusuko mo yung Christianity? Dapat ang isuko mo yung kasalanan. Amen? Amen. Minsan kasi, pag ng tao nagkasala, lumalayo sa Diyos. Mali. Ang taong nagkasala, mas dapat lalong lumalapit Sa Diyos. sa Diyos. Amen. Hindi dapat lumayo ka dahil may kasalanan ka. Lumapit ka dun sa Diyos na nagpapatawad ng mga Kasalanan. kasalanan. Amen? Amen. So pag ikaw'y lumapit sa Panginoon, yung kasalanan mo, huhugasan ng Diyos yun, dilinisin ka ng Panginoon. Amen. Ngayon, hindi dapat yung church ang iwan mo. Tama. Amen? Hindi church ang iniiwan. Ang iniiwan po yung kasalanan. Kasalanan. Ang problema kasi, pag nagkamali ang isang tao, unang-unang ginigibak ang simbahan. Simbahan. Tama. Hindi na attend, hindi na sisimba, hindi na mapupunta sa simbahan, hindi na magpipraise, hindi na mag-worship. Malungkot na ang buhay niya. Bakit? Kasi ang nangyari sa kanya, inaalaw niya lang po na nasa ilalim po siya ng sumpa. So ngayon minsan, yung kasalanan, yung past natin, minsan yan ang nangyari sa buhay natin, pinahihirapan po mga Christian. Pangatlo, sabi dito,
Nakukuha na tayo sa opinion ng mga tao. Yung validation. Na hindi ka masaya pag wala yung like, yung share, yung naghahanap tayo ng validation ng tao. Nalala ko dati nung nag-upisa akong mag-content, yung maglagay ng video na yan. May pressure din ako. Kasi pag-ising ko sa mga, titinawag ko ilan ang likes ko. Ilan na yun na share niyan. Kasi sabi ko sa mga kapatid ko, bakit hindi kayo nag-share, hindi kayo nag-like? Napi-pressure ako. Ngayon sabi, nung ako'y nagpipray, sabi ko, Lord, ba't ang baba ng views? Sabi niya, para saan ba ginagawa yan? For validation. Dapat ang ginagawa mo to bring God's glory. Amen. Hindi mo yan gagawin para maging sikat ka, makita ka ng lahat. Gawin mo yan para sa ikararangal, ikapupuri ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Pablo, tuwing kay kakain, iinom, diba? Whatever you drink, whatever you eat. Ano sabi doon? Do it for the glory of God. Gawin mo ito para sa kakaluwalhati ng Panginoon. Ngayon, tingnan natin, no? Sabi, every time you eat, you drink, do it for the glory of God. Minsan kasi, kumakain tayo na hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Umiinom tayo na hindi nakakaluwalhati sa Panginoon. So, dapat, lahat ng ating gagawin, magbibigay ng glory sa Lord. Amen. So, dadaan ka ng persecution, ba't nang hindi? Dadaan ka ng suffering, ba't nang hindi? Pero as a Christians, dapat hindi ka titingin sa validations ng tao. Hindi yung mga likes, approves, yung mga heart ng mga tao. Dapat ang tingnan mo yung Diyos. Amen. Siya ang magda-like sa'yo. Amen? Siya yung mag-approve sa ating mga ginagawa. Ngayon, tinan niyo ito, no? 18 years nang ini-ignore ng tao. Yung babae, ito, kung hindi pa tinawag ng tao, ng Panginoong Yesus, hindi naman makikilala siya. Oh. Amen? Hindi siya ma-recognize. Parang, every Sunday, nandun siya. Every Sunday, umaattend siya. Sa synagogue, nandun yung mga teachers of the law. Nandun lang siya. Parang background. Hindi siya pinapansin. Pero mo, 18 years, ini-ignore siya ng alin? Ng crowd. So, nagkaroon siya ng invisible struggle. Invisible siya eh. Wala man lang lumapit sa kanya. Jesus, tinan mo siya, kawawa naman. Buti pa yung paralyzed, di ba? Walang concern. Parang, ito gusto ko sabihin, no? Sa church po natin, may ganyan din. May mga member tayo na nakaupo dyan, nagsisimba every Sunday, pero hindi natin napapansin yung pasensya niya. I wish na sana bawat isa sa atin magkakilala. Na, napansin niyo yung merong umuupo dyan every Sunday sa tabi mo. Tapos hindi naman nare-recognize. Nagiging background na lang. Pandagdag lang sa upuan, pero hindi siya nabibigyan ng priority. May mga kapatiran tayo sa church na masipag na umaatin sa church, pero hindi siya nabibigyan ng pansin. May umaatin dyan na hindi man lang natin nabisita na may problema pala to sa pamilya. May problema pala to sa anak. May problema pala to sa pinansyal. May problema pa to sa pamilya, sa kanyang sarili. May sakit pala siya. Pero minsan kasi dahil nga may sarili tayong grupo, yung grupo na lang natin, yung ating pinapansin. Sabi ko nga doon sa mga kabataan, magkakaibigan na kayo, magkakamag-anak na kayo, magpipinsan na kayo. Every Sunday, dapat tignan nyo, i-look up din ninyo yung mga kabataan din na tulad, the same na kabataan nyo, na hindi nyo pinapansin. Parang itong babaeng ito, no, 18 years nandun sa synagogue, kasama ng mga pariseo, yung mga nandun sa church, pero hindi na re-recognize. Tanungin ko po ba kayo? Si Max, ano? Si pangalan? Kapatid mo? Maximo. Si Cyrus? Napapansin niyo ba si Cyrus? Wala. Pupunta si Cyrus every Sunday nandyan. Oo. Pero walang youth na lumapit ni Cyrus. Wala. Lumalayo siya. Oh. Sabihin niyo mali ako. Tama. Makikita mo Cyrus magbibit-bit ng Yakult.
Pagtapos nun, wala na siya. Wala na siya. Magdi-disappear na siya. Nagkakaroon na siya ng invisible struggle. Buti pa siya napapansin. Pero yung ibang youth, amayan dito, pero si Cyrus, hindi nyo pinapansin. Amin o ba doon? Amen. Sample ko lang po yun, ha? Naisip nyo ba yun, mga youth? Nandyan siya. Hindi po. Nandyan po siya, pero hindi po natin napapansin. Kasi may sarili kayong grupo. Parang itong matandang ito, nandyan siya every Sunday. Pero hindi siya nare-recognize. Yung hindi nare-recognize ng Panginoon. Amen? Amen. Yung ibig sabihin dito, hindi man siya nakikita ng crowd, pero may Diyos nakakakita sa Kanya. Amen? Amen. Palapakan natin si Lord. Hindi ka man papansinin maliban kung, kasi minsan, napapansin lang yung tao pag may mga ganitong bagay. Diba? Hindi ka napapansin maliban na lang kung, number one, kung may pakinabang ka sa kanila. Tama. Si Cedric, napapakinabang, kaya na papansin. Amen po ba? Tama. Amen. Yung mga youth, napapansin ng may pakinabang, pero pag wala silang pakinabang, hindi sila napapansin. Itong matandang ito, ano pakinabang dito? Wala. Kaya hindi yan pinapansin. 18 taon nasa church, pero hindi nagpapansin. Nauunawa po ba natin? Amen. So may example po sa mga youth. Hindi lang po youth, may mga nanay din po umaatin sa loob ng church. At sana po, bilang isang mananampalataya, tingin ka naman. Baka meron tayo. Kaya pansinin mo, nagkaroon tayo ng huddle. At yung bakit iba-iba yung grupo na meron tayo. Para ma-look up naman natin yung mga taong hindi napapansin. Amen po ba? Amen. O si Father Alan, pupunta ng Sunday, sunod hindi pupunta. So, meron po ba sa atin na nagsabi, Brad, kamusta ka na? Ano po bang balita sa iyo? So, minsan, nakikita natin siya nandyan, minsan na hindi natin siya nakikita. Pero responsibilidad natin as a one family, i-look up naman natin yung family natin. Wala tayong favoritism. Tingnan po natin mo. Tingnan na natin sitwasyon, no? Minsan napapansin pag may pakinabang, pero pag hindi na po napapakinabangan, hindi na napapansin. So bilang isang mananampalataya at bahagi ng pamilya, tayo po ay hindi church. Ang sinasabi ko po sa inyo, family tayo. Amen. At yun gusto kong i-build up sa atin, pamilya, na hindi porket wala siyang pakinabang, hindi siya bahagi ng simbahan. Tandaan po, hindi po sa pakinabang yan. Pamilya po yan, mahalin natin. Sabi nga ni Pastor Stephen Prado, meron po daw siyang kapatid na talagang masasabi mo na hindi magaling. Hindi mahusay, hindi pinagpala. Siya kasi matalino, magaling siya. Pero yung refrigerator nila, pwede siyang kumuha doon, yung kapatid niya, kahit hindi special, yung rep na yan ay para sa lahat. Matalino ka man o hindi. So, ang church na ito para sa lahat. Amen. Hindi ito para sa mga matatalino at magagaling, kundi para ito sa lahat. Amen. At sana, kung may pakinabang man yung isa sa mga members sa church o wala, responsibilidad natin i-look up sila kasi bahagi sila ng gawain ito. Amen? Amen. Hindi dahil hindi sila tumutugtog, hindi sila kumakanta, hindi sila nagbabackup, hindi na sila napapansin. Dapat kahit hindi sila napapakinabangan sa loob ng church, may responsibilidad tayo i-look up sila. Pansinin naman natin, mga youth, sana sa Sunday ha, batiin nyo naman, kausapin nyo naman, di ba? Makakaawa naman kasi. Ayun nga. Pero mo, pagdadala ng ng Yakult. Christian nga eh. Pastor, Yakult. Dikit lang, dikit kay mama niya. Lahat yan, ikot yan. Buti pa si Mike kahit nakatuko yung sa malay niya, napapansin natin. Pero si Cyrus,
tagadala ng Yakult ng nanay. At tapos pagtapos ng uwi na sila, mawawala na naman siya bigla. Oh, wala na. Para siyang disappear. Okay? Pangalawa, kung may nagawang mali, yun napapansin pag may kasalanan. Sumbong ka kayo. Yan, ito masakit eh. Yung napansin, hindi ka nga napapansin dahil wala kang pakinabang. Doon nagkamali ka, doon ka pa napansin. Diba? So, huwag naman sanang ganun. No? Yung pinapansin natin yung tao dahil may mali. Hindi dapat ganun. Huwag natin hayaan na yung pagkakamali na lang lagi nakikita natin. Yan kasi. Sa pamilya, nangyayari ito. Aminin natin ang totoo. Oh. May mga kapatid talaga tayo na pasaway. Tama. Amen. Pero ang madalas napapansin, yung pagkakamali. Tama. Totoo lang. Tama. Yung mga bali na nagawa, yung lagi nakikita. Kumita nila. Kapatid ko ba? Yung, ang dami naman nagawa magaganda. Hmm. Pero yung nagkamali lang ng isa, Yun ang napansin. yung paano yung napansin? Amen. Sa dami na nagawa. Tama. Yung mali pa, yung hindi pa, yung pa yung nakikita. Nakakasira ng ulo yun, you know? Oo nga eh. Hindi mo dapat di ka nga napapansin, naglalampaso ka, nagwawalis ka, pag uwi ng pamilya nila, may sinaing na, hugas na yung pinggan. Tapos meron nang napabayaan sa labada dahil lang nang umulan. Umulan. Ikaw wala ka nang ginagawa. Napabayaan mo pa yung sampay. Hindi mo ba nakita kumakain? Kasi sino ba nagluto niyan? Sorry po ah. Pero gusto natin, no, minsan napapansin natin yung Mali. mali pa. Sana wag naman. Wag naman po porket hindi siya nagbibigay ng pera o nag-aambag sa pamilya, ng gastusin, ng bayarin. Hindi na siya importante. Pamilya, mahalin. Amen. May binibigay man o wala, mahalin. Amen. Huwag natin tingnan na naalala ko ito sa Sugod Bahay, ni Big Soto nila, Itbulaga. So nanalo yung lalaki, napunod yung pangalan niya. Dumalaw sila. Tapos yung mga kapatid niya, lahat ng pictures nakadikit. Napanood niyo ba? Yung mga pictures ng mga kapatid niya, nandun naka-wall, maliban dun sa nanalo. Ano sabi niya? Tataka lang ako, sabi ni Jose, bakit wala yung picture mo dyan? Nandun yung nanay, sabi ng nanay, wala kasing space. Oo, sabi kasi nung nanay, tinanong sa ni Jose. Sabi niya, Mami, bakit ganon? Ilan ba anak mo? Bakit siya wala yung picture siya dyan? Ano sabi nung nanay, naupo po sa tabi? Kasi walang space. Natawa lang yung nanalo, yung lalaki, natawa lang. Pero sa madlang people, nakita nila may favoritism. Tama. Hindi natin alam kung ano nangyari, bakit ganon yung reactions ng nanay. Pero sa akin lang, kapatid mo, mahal, anak mo, may silbi man o wala, anak mo yan. Dapat hindi mo lang napapansin, hindi mo dapat hindi lang pinapansin yan. Bigyan natin sila ng pansin. Mahal natin sila sa buhay. Dapat walang tinatang. Ang Diyos na hindi nagtatangi. Dapat tayo rin hindi, no? Pangatlo, unless kung si Jesus ang makapapansin sa'yo. Di ba naalala niyo, tinawag siya ng Panginoon? Halika dito. Hindi siya naghingi ng tulong. Hindi siya nag-ask ng pagalingin mo ako. Wala rin tao na nagsabi sa kanya na lapit natin to kay Jesus. Pero mo 18 years, ang nakikita mo lamang lupa. Tama po ba? 18 taon, lupa lang. No, lupa lang nakikita niya. Kasi nakayuko na siya. Pero napansin siya ng Panginoon. Palapakan naman natin si Lord. Alam niyo po ba si Jesus nagtuturo sa gitna sa harap ng maraming tao, huminto siya. Nasa gitna siya, nasa kainitan siya ng kanyang teachings. Pero nag-post ang Panginoon na minto. Sabi niya, halika dito. Siguro nagtingin na yung mga tao. Sino tinawag niya? Ay, andyan pala siya. Diba? May ganun eh. Kung sino tinatawag, halika dito. Siyempre magtitingin na yung tao. Sino?
Lumapit yung babae, ka dito, nanay. Nandiyan pala yun? Kasi hindi natin. Kaya ba yan dyan? Hindi napapansin eh. Ba't niya tinawag? Anong problema? Hindi ka dito. Pinagaling siya ng Panginoon. Ito masakit. Yung nakita, yung mali, hindi yung himala ng Diyos. Amen? Amen. Nangyari dito, nung pinagaling ng Panginoon yung babae, anong gabi na nangyari sa mga Pariseo? Nagalit. Araw ng pamamahinga, bawal magpagaling. Tama? So, nagkakaroon ng dogmatic religion. Amen? Amen. Pag sinabing dogma, masyadong literal. Masyadong specific. Pag sinabing dogmatic, kung ano yung nakasulat, by laws. By numbers. Hindi ka pwedeng sumablay, hindi ka pwedeng sumobra pag sinabing dogma or dogmatic. Yung church nung time na yun, dogmatic. Kahit araw ng pamamahinga, at merong problema, hindi po pwedeng hindi ka sumunod. Kaya nagagalit ang Panginoong Hesus kasi yung teachings nila, ibinibigay nila yung laws dun sa mga pangkaraniwang tao, pero sila hindi sumusunod. Ang tawag ng Panginoon sa kanila mga hipokrito. Ano ba yung mga hipokrito? Yung hipokrito, ipinipilit mong ipagawa ang isang bagay na ikaw mismo hindi mo kayang gawin. Itinuturo mo yung isang bagay na kahit mismo ikaw hindi mo kayang sundin. Hindi ka makasunod. Yun ang tinatawag na hipokrito. Ayaw ng Panginoon. Yung kaya sabi niya nga, sa inyo, mahalaga sa inyo yung mga hayop. Kapag nauuhaw, kahit araw ng Sabat, kakalagan nyo, paiinumin nyo. Ito, anak din ni Abraham. Amen? Amen. Anak din siya ni Abraham at meron siyang karapatang lumaya. Kahit araw pa yan ang pamamahinga. Meron ako nilagay na diagram, the church ng pagkakaiba ng dogmatic at spiritual religions. Ano mga katangian ng dogmatic? Yung dogmatic religion, ito ang spiritual religion. Ano yung pagtotoo nila? Nakatutok sa panuntunan, tamang doktrina at tamang pagsunod sa sistema. Ibig sabihin by numbers. Ano yung A, ano yung B, hindi pwede magpalit. Pangalawa, sabi sa spiritual, nakatutok sa personal na karanasan, kaugnay sa Diyos at pagbabago ng puso. Nababago siya eh. Depende doon sa pangangailangan ng tao, yun yung spiritual religion. Pangatlo, sabi to, may tendency na maging in-group versus out-group. Ibig sabihin ng in-group, kami, kayo. Ito kami, ito dyan kayo. Ito yun. Kami ang ligtas, kami ang tama, ang iba mali. Napapahama kayo. Yan yung mga religions na yun. Pag sumama ka sa church namin, kami lang ang ligtas, kayo hindi. Dogmatic po yun. Pero sa spiritual naman, mas bukas sa pangunawa at pagpapakita ng habag, pagmamahal sa kapwa kahit iba ang paniniwala. Hindi siya nagbe-base doon sa isinet na doktrina ng church, kundi nagbe-base sila sa pag-ibig sa loob ng church. Kaya pag may pumunta dito na makapatiran natin, na may problema sa pamilya, may pinagdadaanan, member ng LGBT, LGBT, nadilito ko dun eh, no? LGBTQ+. Dapat hindi natin yun, sinisegregate. Hindi po daw natin dapat yun, tinataboy. Dapat doon pinapakita natin yung pagmamahal. Pag-unawa, pag-respeto, pag-galang. Huwag natin silang i-condemn, huwag natin silang husgahan. Amen o ba doon? Amen. Mahalin natin sila. Respetuhin natin sila. Alam natin yung katotohanan. Pero dahil nga tayo spiritual, hindi dapat tayo dogmatic na bakit iba yung katangian nila, iba yung pananamit nila, duhusgahan natin sila. Kahapon ko nag-usap kami ng mga asawa, pinag-usapan namin yun. Sino ba yung maliligtas? So napag-diskusyonan namin, sabi ko nga sa kanila,
Humanap na kayo ng pinakamasamang tao sa mundo. Baka pag namatay tayo lahat sabay-sabay, baka yung pinakamasamang tao na tinuturing mo, yung pangligtas. Kasi iba ang pagtingin ng Diyos sa pagtingin natin. Iba ang kaligtasan sa pananaw ng Diyos, sa kapananaw na meron tayo. Kaya nga dito, napakahalaga, yung iba sinasabi niya, pag pumasok kayo sa aming reliyon, kami, ligtas kayo. Pag hindi kayo kaalib na ang reliyon namin, hindi kayo ligtas. Yun ang dogmatic. Ano naman tayo? Tayo ay bukas sa pagmamahal, sa pag-unawa at pag-intindi. Humihingi ng absolute certainty o katiyakan at hindi hindi komportable sa mga pagdududa. Ibig sabihin talagang kung ano yung tama, yun lang tayo. Ano yung sinit, lalaki, babae, yun lang tayo. Sumunod, kayang tanggapin ang ministeryo at patuloy na paghahanap sa lalim ng buhay. Hinahayaan natin na mayroon pang gagawin ng Diyos sa tao ito. Sa huli, sabi doon, pangatlo, Jesus healed the crippled woman. Tinawag niya, hinawakan niya, at pinagaling. Yung hindi napapansin ng tao, pansin niya. Yung hindi hinahawakan ng tao, hinawakan niya. Yung hindi mapalaya ng tao, pinalaya niya. Tandaan po natin, no? Kung dumarating ka man sa punto ng buhay mo, parang hindi ka napapansin, hindi ka nare-recognize, hindi ka nababalidate, yung efforts mo parang hindi nabibigyan yung importansya yung mga ginagawa. Yung pag naglilinis ka, Lord, ba't ako na lang palagi? Kabagala lang, nakikita ka ng Amen. Diyos. Amen? Yung sakripisyo mo, yung pagbibigay mo, yung katapatan mo sa Panginoon. Kanina po, nag-usap kami ni Father Nicolas. Pag-usapan namin, sabi namin, kung si Sister Grace makapasok, malungkot ako, sabi ko. Kasi unang-una yung family. Siya na lang kasi nagkakayat sa kanyang mga anak. Paano kung makapasok siya? Paano na yung mga bata? Paano sila Mika, si Maxine, si Michelle? Sabi ko, pero wala tayong magagawa. Kung ano yung will ng Lord, pag-pray na lang natin. Kaya nga sabi ko nga, bilang pastors, tinatry ko na tingnan ang bawat isa. Kamustahin ang bawat isa. Na hindi ako nagtatali sa abot na makakaya, sa abot ng espasyo na meron ako. Pinipilit kong yakapin, kamustahin. Kahit mga hindi na natin member, kinakamusta ko pa. Kahit mga nasa ibang lugar, kinakamusta ko pa. Kahit yung mga nakaaway ko pa rin, mga nanira at nanakit sa akin, still kinakamusta ko pa rin sila. Kasi gusto ko ipakita ng pamilya. May silbi man sila o wala. Naging bahagi sila ng buhay mo. Naging bahagi sila ng church na ito. I-recognize natin. Amen. Alalahanin natin sila. I-look up naman natin. Silipin naman natin. Pagkaroon tayo ng challenge sa buhay natin na one member a day. Libre naman ang load ngayon yung internet. Kahit one member a day lang. Just one text. Just one say, hi, kumusta? Natutuwa ko, Sister Grace. Na-text ako, Pastor, kamusta ka na? So, malaking bagay yun. Yung bigat na bigat ka, ang sama ng loob mo, tapos may mag-text sa'yo, kamusta ka na sis? Kamusta ka na brother? Kamusta ka na pastor? Nakakagaang ng isipan. Kaya nga po, huwag natin kalimutan, katulad ng babae ito, ang daming tao dyan, hindi sila napapansin. Hawak naman natin yung mga cellphone, nakakanood nga tayo ng Netflix, ng YouTube, ng Facebook. Opo, minsan, isang text lang ang kailangan. Kaya ba natin yon? Mga youth, mga kapatid, isang member lang isang araw. Na-text ko na sa sister ganito, ito naman, text ko ngayon.
Hindi mo kailangan, yung makipagkwentuhan. Say hi, musta? Kung may oras ka, pwede mo dalawin. Kung hindi ka makakadalaw, malayo ka. Just one send. Just one text. Just one text, a member a day. Natapos mo na si ganito, natapos mo si ganyan. Siguro sa 7 araw, malaking bagay na yun. Mali mo yung kapatiran natin. Nalala ko yung isang bata, bento ko lang po, no? Yung isang tatay, gumawa ng maraming flyers. Flyers, pinamimigay. Ngayon yung anak niya na 7 years old, excited. Sabi niya, Papa, pag sa soul winning tayo, magbibigay tayo ng flyers kasi Sunday bukas, Sabado eh. Sabado, mag-iikot-ikot sila ng ng yung church, iikot sa labas ng church para mag-invite, magbigay ng flyers. Tapos, merong address sa likod ng church. Nung flyers sa likod ng church nandun. Pati yung, yung destination. So, ready ng lahat, nakapak na ang lahat. Kinabukasan, Sabado ng umaga, bumagyo. So, yung mga dapat kasama doon sa soul winning, hindi pumunta. Nag-text na, Pastor, sorry, we cannot go. Sabi niya kasi, ang lakas ng ulan, bahala dito. Sabi ng anak, Papa, di ba magsusoul winning tayo ngayon? Magbibigay tayo ng flyers? Ay anak, umuulan. Susunod na lang. Sayang naman kung nagawa natin. Baka pwede, Papa, kahit 7 lang. Ikot lang tayo sa kapitbahay. So, syempre, naawa. Dahil excited yung bata, ayaw niya masira yung loob. Nakapayong silang dalawa, naglalakad sila sa ulanan. Nagbibigay yung bata, kumakatok mismo yung bata sa mga kapitbahay, nagbibigay ng flyers. Ngayon, may isang flyers na natitira, may isang bahay na napupunta, pinuntahan niya. Katok ng katok yung bata. Wala. Sabi ng tatay, uwi na tayo. Wala yatang tao. Hindi, Papa, kailan bigyan natin to. So, katok na naman yung bata. Tapos nagalit yung mama, yung matandang lalaki. Sabi, sino ba yan? Katok ng katok. Pagbaba niya, sabi ng bata, nakatayo, flyers po, atin po kayo Sunday. Binigyan niya, tinanggap, Sunday morning, puno ang church. May isang lalaki tumayo. Sabi niya, pwede po bang mag-testimony? Sige po, ako po yung tinatok ng bata doon sa kahapon. Kahit malakas ang ulan, ang ingay. Alam niyo po ba kahapon, sabi niya, nag-decide na ako na kunin ang aking buhay. Pero dahil mayroong isang batang makulit na kumakatok, kaya nabago yung aking isip. At nabasa ko doon sa flyers, mahal ka ng Diyos. Kaya po ako nandito ngayon nagpapasalamat sa Lord. Dahil naramdaman ko, ginamit yung bata, ako ngayon ay buhay. So pansinin mo, simpleng flyers, pwede mag-save ng life. Yung mga cellphone nyo, binigay ni Lord yan hindi para mapasama kayo. Binigay ng Lord yan to communicate. At sana gawin natin yan, communicate sa iba. Nakakanood tayo ng mahaba sa oras sa cellphone. Kahit gabi, madaling araw, kasing ka pa, minaalala ka, chat ka lang. Sis, kamusta ka na? Brad, kamusta ka na? Kita tayo sa Sunday. Yung mga taong nabibigat ang puso, minsan yung simpleng salitang kamusta, malaking bagay din. Amen po ba doon? Amen. So yun na po yung aking hinihingi, no? Mayroon akong challenge. 1 member a day lang. Yung mga kapatiran tayo, every Sunday, hindi mo nakikita. Dati nakaupo yan dyan. Kasi di naman natin nakamusta. Tapos sasabihin natin, di na nagsisimba, kaya ang hirap-hirap ng buhay niya kasi di nagsisimba. Actually, kaya nga di nakapagsimba yan. Mayroon niyang pinagdadaanan. Ang tanong, nandun ka ba sa kanyang posisyon? Nandun ka ba nung may pinagdadaanan siya? So, hindi naman natin siya dapat i-judge. Pero ang kagandahan nun, kung nakikita ni Jesus, dapat nakikita din natin na mahalin natin yung member ng family. Just one text lang. Kamusta? Pag may nangangamusta sa akin, masaya ko eh. Pinaalala ko. Pansin nyo, pag tinext nyo ako na kamusta, nakareply ako. Napansin nyo ba yan? Amen. Just one text sa akin, nakareply ako kahit may ginagawa ko. But masaya ako eh.
Sa problema, sa dami kong pinagdadaanan, may nakaalala sa akin. Ang dami kong member. 2-3 na nakakaalala sa akin. Natutuwa ko sa mga yun. May umaga yan, hindi nawawala. Pas, kamusta na? Di ba member ko nga? Ewan ko. Pero kapasalamat ako doon sa mga nakakaalala. Yung bigat na bigat ka na hirap ka na, ang dami mong pinagdadaan. Wala kang mapagkwentuhan. Kasi pagkukwento, may problema din. Kasi kamustahin ka? Kamusta ka na, Pas? Para sa akin, malaking ginhawa niya. Na may nakaalala sa akin, meron palang nakakaisip sa akin. Kasi kaya mo naman naisip yun, pina-remind ni Lord sa iyo. Amen. Amen. Sa dami ng tao, bakit siya naalala mo? Siya. Alam ko, si Lord ang nagsabi mo. Alam ko, si Lord nagtuturo sa'yo. Kamustahin mo si Pastor? Kamustahin mo si Sister? May bigat na bigat yun. Kaya nga, napakaganda po na just one text away. Gamitin mo yung mobile, gamitin mo yung preload para mangamusta. Hindi mo naman kailangan maging magaling at theology para lamang kamustahin si brother. Pastor, kailangan ko muna mag-aaral ng 4 years course sa theology para kamustahin ko sila. Hindi mo kailangan. Isang text lang. Mababago ang buhay ng isang tao. Baka mali mo, yung tao na yun, magbibigti na pala. Tapos may nag-text. Sino ba to? Ay, kamusta daw ako? Ito, magbibigti na. At least naalala mo siya. May nakaalala sa kanya. Paano kaya pala siya magbibigti? Kasi walang nakakaalala sa akin. Walang nagmamahal sa akin. May nag-text ka. Alanganin niya siya. Naalala niya. Alanganin niya siya magbiti. May nakaalala po pala sa akin. So, ibig sabihin, nakapagligtas ka ng buhay, isang text lang. Amen. Yung isa, huwag natin kalimutan. Huwag tayong maging madano. Gamitin natin. Ako na, nung pinag-aaralan ko to, naaawa ako dun sa babae. Hindi siya humingi ng tulong. Wala nakaalala sa kanya. Hindi siya napapansin. Ilinan ko yan sa mga komentary. Yung babae ito naging, ang struggle niya, hindi siya napapansin ng congregation. Siya ay faithfully nagsisimba, faithfully nasa loob ng church, pero hindi siya nare-recognize. At sana ayoko po meron tayong ganun sa mga member na hindi napapansin, na hindi napupuntahan, hindi nabibisita, o hindi na-text. Kung hirap ka sa buhay mo, nahirapan ka maglakad, nahirapan kang tumayo, yung kamay mo naman siguro kayang-kaya magpindot ng isang high, isang hello. Meron ang uso-uso ngayon yung video, yung voice message. Kung nahirapan ka mag-text, voice message mo na lang. Sister, kamusta ka na? Wala ka nung Sunday Ano po bang balita sa'yo? Magkukwento yun voice message din yun. Ito sister, mayaman na ako ngayon. Wow. Sama kang kain tayo sa labas. O biruin mo dahil ikaw unang nag-text. Ikaw unang sinama sa labas. Di ba? May ganun Alam mo, meron po akong member niya. Ay, kasama ko sa trabaho. Inuwento ko to kay Nanay Pe kanina. Yung isang member daw niya, yung brief niya, binibenta niya sa kapatiran para may pangkain. Ganun siya kahirap. At one time, bilang nawala daw sa church yung tao na yun. Kabataan din yun Yung nawala sa church. Tapos bilang nagparamdam. Balak nilang bumili ng electric drums. Ang budget niya nasa 12,000, 13,000. Nagkita sila. Hindi ko alam kung tama yung kwento, pero ang sa akin lang, kasama nila sa mall. Nag-canvas. Sabi niya pa, kuya, sabi, yan ba gusto mo na drums? Sabi niya, oo ay mahal, 95,000. Kunin mo na. Bilhin mo na. Sabi niya, nag-joke ka? Hindi, kunin mo. Babayaran ko. Dati nagbebenta ng brief para may pangkain. Ngayon pinagpala ng Diyos. Nalokohan na yung church. Minahal niyang simbahan. Pansinin niyo, hindi mo alam Just one text. May blessing na darating. Minsan ganun lang kasimple. Isang text mo lang, may blessings.
Amen. Diba? Balik mo, may mga kapatiran kang pinagpala na ni Lord yan. Oo. Isang text mo lang. Mabigyan ka, maabutan ka, biyaya ng Diyos yun. Pero pinakamaganda talaga, naalala mo siya. Sige po tayo natin tumayo. Alam niyo po, yung mga topic natin is, umaano to may malalim na kahulugan sa Christianity natin today. At makikita naman natin na talagang nangyayari at napapanahon. Hindi lang nilagay ng Lord yung storya na yan, walang dahilan. At nakikita natin na tutugma natin sa panibagong panahon. Sumasalamin doon sa nangyayari sa atin. At salamat sa revelations ng Lord na nakikita natin na malaki pala pagkukulang natin sa mga kapatiran sa church, sa pamilya natin, sa asawa natin, sa anak natin. Hindi porket pasawayan, hindi mo na siya ibibilong sa family. Anak mo pa rin yan, bilong pa rin sila. Kahit hindi yan nag-aakyat ng pera, nagdadala pa ng gastos, hindi pwede ka i-ignore kasi bahagi yan ng pamilya. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat po